nagtatanong lang, ito. Meron pang isang maingay dyan na babae, na dating actress. Oo, dating may mga pelikulang bold actress dati. Vivian Velez. Nung ikaw ay nailagay ni dating Pangulong Duterte bilang board of director ng MTRCB, ano ang nagawa mo sa gobyerno na napakinabangan ng sambayanang Pilipino? Putak ka rin ng putak na babae ka, madam. Ako nagtatanong lang ako, ikaw dati kang artista, dati kang nagmo-model-model, di ba? Dati kang pa-sexy dyan, di ba? Ang mga pelikula mo nun, mga pambubold-bold, di ba? Mga bold movie ang mga pelikula mo noon. Matanong lang kita, Madam Vivian, ano ang napatunayan mo sa gobyerno nung ikaw ay nakapwesto sa gobyerno ni Pangulong Duterte? May napatunayan ka ba na napakinabangan ng sambayan ng Pilipino? Kasi ako naaalala ko, Vivian Velez, one time, binakbakan mo rin ng binakbakan si dating Pangulong Duterte. Huwag tayo magplastikan, Vivian. Huwag tayo magpaka-impokrito. Kita mo nga, hindi ka sanay sa diskusyon ni Vivian Kasi nung dinidiskusyon ka ni Macmac Pablo sa hukbong pagbabago Viber group natin, hindi mo nakawayanan yung mga pinagkasabi ni Macmac Pablo doon sa Viber group. Anong ginawa mo? Naglib ka. Kasi hindi mo masagot yung mga binato sa'yo na mensahe ni Macmac Pablo. Hindi pa ako nagsumausaw doon. Di ba? Kung makaputak-putak ka, akala mo totoong may malasakit ka sa bansa. Tigilan mo yung pakikisawsaw mo. Siguro, Vivian, kung sa administrasyon ni Pangulong Marcos, nabigyan ka ng pwesto, nabigyan ka ng trabaho, I think hindi ka maggaganyan. Siguro tahimik ka lang ngayon, Vivian, kung ikaw ay nabigyan. Kasi, I remember, Vivian, nung dating panahon ni dating Pangulong Duterte, ang ingay-ingay mo noon, kung ano-anong mga patotsyada mo. Di ba? Kung ano-anong mga kaeklabuhan mo noon. Di ba? Against kay Pangulong Duterte. Pero nung ikay nabigyan ng pwesto, tahimik ka na. Yan ang problema sa'yo, dating Pangulong Duterte. Tapos yung sasabihin mo, prayer rally, dahil mahal nyo ang bansa. Bakit hindi mo pangunahan mag-ingay ng mag-ingay? Diyan sa putang inang issue ng China na yan. Ayan nakaraan, pinaulanan na naman ng tubig ang ating mga barko ng China na kaibigan mo. Ba't hindi mo atakihin yan? Puro ka Marcos, puro kang kung ano-anong mga, sabi nga kagabi ni General Santiago, paulit-ulit na lang kayo ng isyo para kayong mga sirang plaka. Di ba? Atat-atat ba kayo makabalik sa poder? Atat ba kayong makapwesto muli? Tama yung sinabi kahapon ni General Santiago kagabi. Nanalo yan. Ibinuto ng taong bayan, ba't hindi nyo irespeto? Kundi mga kaululan. Kundi ba kagaguhan yung mga pinaggagawa nyo? Di ba? Yan ang problema sa iyo, Mr. President. Hindi ka marunong rumespeto sa kapwa mo. Dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, last time na panood ko siya, na naglalabas siya ng sama ng loob dahil sa allegation na hindi daw sila binigyan ng permit ng isang LGU mayor dahil ignorante daw di umano sa batas yung mayor. Oo, yun ang allegation ni dating Pangulong Duterte. Hindi daw marunong rumespeto sa batas. Ito pong tanong ko sa iyo, Mr. Former President Duterte. Alam mo ba yung salitang sinasabi mo? Alam mo ba yung sinasabi mo na hindi marunong rumespeto sa batas?
Alam niyo po ba yon? Dating Pangulong Duterte? I think hindi mo alam ang sinasabi mo. Unang-una, natitiyak ko po hindi niyo po alam. Kasi kung alam mo, hindi mo gagawin ito ng paglabag mo sa ginawa mo nung ikaw Pangulo. Unang-una, yung pinangalanan mong mga drug, sabi mo, mga drug protector na mga mayor, na mga politiko na sinasabi mo, yung sinasabi mong drug protector na mga politiko na sangkot sa illegal na droga. Hindi ba dilabag mo ang kanilang karapatan? Tapos sasabihin mo ngayon, noong nakaraang gabi, noong nakaraang linggo, nasasabihin mo, hindi marunong sa batas ang mayor ng isang municipality dyan sa Bulacan? Nakakatawa naman hukata kayo, Mr. Former President. Dati ka pong piskal, di ba? Kasi kung sasabihin mo yan, ang ipupunto ko sa iyo, alam mo pala ang batas. Bakit hindi mo ginawa nung panahon mo? Di ba? Ba't hindi mo ginawa? Na kung saan nilagay mo sa kahihiyan ang mga mayor, mga ibang elected official na pinangalanan mo sa amin. Ako, kung totoo talagang narkolis yun, walang problema eh. Okay lang yan. Pero ang tanong dito, may napatunayan ka ba na narkolis yung mga pinangalanan mong mga politiko noon? Ni isa, wala kang naipakulong na politiko. Wala kang naipatunayan isa sa mga politikong sinangkot mo sa drug list na sinasabi mo noon. Dito tayo sa pinaka-main topic. Ang sabi ng mga anti-government, mahal daw nila ang bansang Pilipinas. Oo. Minamahal daw nila ang ating bansa. Dito ka matatawa mga kababayan. Mahal pala ng mga putang inang ito ang bansang Pilipinas. Pero tahimik sila sa usapin ng China issue. At natatawa rin ako dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Last time na panood ko siya na naglalabas siya ng sama ng loob dahil sa allegation na hindi daw sila binigyan ng permit ng isang LGU mayor dahil ignorante daw di umano sa batas yung mayor. Oo, yun ang allegation ni dating Pangulong Duterte. Hindi daw marunong rumespeto sa batas. Ito po ang tanong ko sa iyo, Mr. Former President Duterte. Alam mo ba yung salitang sinasabi mo? Alam mo ba yung sinasabi mo na hindi marunong rumespeto sa batas? Alam niyo po ba yon? Dating Pangulong Duterte? I think hindi mo alam ang sinasabi mo. Unang-una, natitiyak ko po hindi niyo po alam. Kasi kung alam mo, hindi mo gagawin ito ng paglabag mo sa ginawa mo nung ikaw Pangulo. Unang-una, yung pinangalanan mong mga drug, sabi mo, mga drug protector na mga mayor, na mga politiko na sinasabi mo, yung sinasabi mong drug protector na mga politiko na sangkot sa illegal na droga. Hindi ba dilabag mo ang kanilang karapatan? Tapos sasabihin mo ngayon, noong nakaraang gabi, noong nakaraang linggo, nasasabihin mo, hindi marunong sa batas ang mayor ng isang municipality dyan sa Bulacan? Nakakatawa naman hukata kayo, Mr. Former President. Dati ka pong piskal, di ba? Kasi kung sasabihin mo yan, ang ipupunto ko sa iyo, alam mo pala ang batas. Bakit hindi mo ginawa nung panahon mo? Diba? Ba't hindi mo ginawa? Na kung saan nilagay mo sa kahihiyan ang mga mayor, mga ibang elected official na pinangalanan mo sa amin. Ako,
Kung totoo talagang narkolis yun, walang problema eh. Okay lang yan. Pero ang tanong dito, may napatunayan ka ba na narkolis yung mga pinangalanan mong mga politiko noon? Ni isa, wala kang naipakulong na politiko. Wala kang naipatunayan isa sa mga politikong sinangkot mo sa drug list na sinasabi mo noon. Di ba? Yung paglabag mo sa ginawa mo yun. Kaya alam nyo guys, hindi natin mawari may mga lumalabas na issue na kung saan ang sinasabi, ang allegation, mga kakompetensya daw sa illegal na droga yung mga napatay. Lalong-lalo na yung mga natukhang na walang kamuwang-muwang, na wala naman kaalap-alam, na mga nadamay. Diba? I think may mga nanonood dyan na may mga kaibigan na napatay noon. Okay lang sana kung napatayan dahil totoong sangkot sa illegal na droga. Walang problema dun eh. Papaano? Kung yun ay nadamay lamang, yun ay nagkataon na pagkamalan lamang nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil sa utos niya. Di ba? Nasaan ang batas na sinasabi mo doon? Nasaan yung hustisyang sinasabi mo? Ni isa wala kang napatunayan. Yung ginawa mo kay General Luot, yung ginawa mo kay retired General Joel Pagdilaw, kay General Tinio, di ba? Kay General yung isa pa na Deputy Chief PNP dati. Nakalimutan kong pangalan nun eh. Na kung saan yung may edad na, medyo puti na ang buhok. Nagkataon, dikit yun kay si Garbo. Si General Marcelino Garbo. Paano mga yon? Nilagay mo sa kahihiyan ang mga taong yon na nagserbisyo sa bansa, naglingkod sa bayan. Nilagay mo ba sa tamang proseso yung ginawa mo ron? Hindi. Di ba? Tapos sasabihin mo ngayon magsasabi ka na hindi marunong sumunod sa batas ang mayor ng isang municipality ng Bulacan? Bullshit! Ang sagot ko dyan sa'yo. Paano yung mga napatay doon na natanggalan ng ama, asawa, ng dahil sa pinapapatay nyo? Diba? Tapos may bigana ka pa magsabi na labag sa batas ang ginawa ng mayor. Para naman nakapakadali, napakapalimot. Di ba? Isang katarantaduhan yung sinasabi. Sa'yo pa nang galing mismo na hindi marunong sumunod sa batas. Ikaw nga itong hindi marunong sumunod sa batas eh. Ito na lang, yung ginawa mo kay Mike Sueño, na dating DILG secretary ng administrasyon mo, dahil sa sumbong lang ng ilan opisyal doon na paninira, na kaibigan mo, kadikit mo pa yun, halos nagpakandahirap yun ang kampanya sa'yo noon time na yun. Niligwak mo. Yan ang problema sa'yo, dating Pangulong Duterte. Tapos yung sasabi mo, prayer rally, dahil mahal nyo ang bansa. Bakit hindi mo pangunahan mag-ingay ng mag-ingay? Diyan sa putang inang issue ng China na yan. Ay, nakaraan, pinaulan na naman ng tubig ang ating mga barko ng China na kaibigan mo. Ba't hindi mo atakihin yan? Puro ka Marcos, puro kang kung ano-anong mga, sabi nga kagabi ni General Santiago, paulit-ulit na lang kayo ng isyo para kayong mga sirang plaka. Di ba? Atat-atat ba kayo makabalik sa poder? Atat ba kayong makapwesto muli? Tama yung sinabi kahapon ni General Santiago kagabi. Nanalo yan. Ibinuto ng taong bayan, ba't hindi nyo irespeto?
kundi mga kaululan, kundi ba kagaguhan yung mga pinaggagawa nyo. Di ba? Yan ang problema sa iyo, Mr. President. Hindi ka marunong rumespeto sa kapwa mo. Wala kang Di ka ba nahihiya niyan? Kukunin ka na lang din ni Satanas, ganyan pang ugali mo, hindi ka pa nagbabago. Di ba? Sa tanda mong yan. Wala ka pang kinatandaan. Nakakahiya. Di ba? Pabayaan mo ang administrasyon na to. Bakit? Nauundirirat ka ba? Dapat niyang gawin ng gobyerno, payagan na ang ICC na pasukin ng Pilipinas, arestuhin ang dapat arestuhin. Di ba? Para mapatunayan kung talagang may kasalanan kayo, wala. Oh. Bakit takot na takot kayo sa ICC? Ha? Siguro kung nagkataon, kung ang administrasyon ni Pangulong Marcos sunod-sunuran sa inyo, puro tango at lahat ng gusto ninyong mangyari ay sasang-ayon si Pangulong Marcos, siguro hindi nyo siguro aawayin yung mama. Hindi nyo siguro bastos babalubarin yan. Diba? Hindi nyo wawalang hiyain at hindi nyo sasabihin na bangag, hindi nyo sasabihin na adik. Diba? Nagkataon, hindi sa inyo sumusunod si Pangulong Marcos, hindi nyo masulsulan eh. Hindi nyo madiktahan yung mama eh. Kaya ganyan ang astal ninyo eh. Diba? Ako naman naniniwala sa sarili ko, si Pangulong Duterte hindi niya nakaya eh. Hirap na nga yung mamang kumilos, hirap na nga yung mamang maglakad, binibit-bit pa ng binibit-bit nung ibang mga sip-sip sa kanya para lang mag-ingay ng mag-ingay yung matanda. Para lang lalong ma-stress yung matanda. Nagkataon yung mama naman walang magawa. Hindi nilang kamutin yung bulbul niya, bilangin niyang bulbul niya kung ilang pirasong may bulbul pa siya. Hindi niya nalang patigasin yung bayag niya kung tumitigas pa. Ayun, walang mapaglibangan si dating Pangulong Duterte. Ayun, sumusunod doon sa mga sumusulsul sa kanya. Ng bulong. Ito, matanong lang, ito. Meron pang isang maingay dyan na babae, na dating actress. Oo, dating may mga pelikulang bold actress dati. Vivian Velez. Nung ikaw ay nailagay ni dating Pangulong Duterte bilang board of director ng MTRCB, ano ang nagawa mo sa gobyerno na napakinabangan ng sambayan ng Pilipino? Putak ka rin ng putak na babae ka, madam. Ako nagtatanong lang ako ikaw dati kang artista, dati kang nagmo-model, di ba? Dati kang pa-sexy dyan, di ba? Ang mga pelikula mo noon, mga pambubold, di ba? Mga bold movie ang mga pelikula mo noon. Matanong lang kita, Madam Vivian. Ano ang napatunayan mo sa gobyerno nung ikaw ay nakapwesto sa gobyerno ni Pangulong Duterte? May napatunayan ka ba? Na napakinabangan ng sambayan ng Pilipino? Kasi ako naaalala ko, Vivian Velez, one time, binakbakan mo rin ng binakbakan si dating Pangulong Duterte. Huwag tayo magplastikan, Vivian. Huwag tayo magpaka-impokrito. Kita mo nga, hindi ka sanay sa diskusyon ni Vivian eh. Kasi nung dinidiskusyon ka ni Mac Pablo sa hukbong pagbabago Viber group natin, hindi mo nakawayanan yung mga pinagkasabi ni Mac Pablo doon sa Viber group. Anong ginawa mo? Naglib ka. Kasi hindi mo masagot yung mga binato sa'yo na mensahe ni Mac Pablo. Hindi pa ako nagsumausaw doon. Di ba? Kung makaputak-putak ka, akala mo totoong may malasakit ka sa bansa. Tigilan mo yung pakikisawsaw mo. Tigilan mo yung pakiging plastikada mo sa kapwa-tao. I know, Vivian, magkakilala tayo in person.
How many times tayo nagkikita sa mga event? Huwag tayo magpaka-impokrituhan, Vivian Velez. Bilib ako sa iyo pag nagsasalita ka sa mga forum-forum sa social media. Kung titignan mo, napakatino mo, napakalinis mo. Pero ang tanong ko lang naman sa iyo, simple lang, ano ang nagawa mo para sa kapakinabangan ni Juan de la Cruz nung ikaw ang inapoint ni dating Pangulong Duterte? Meron ka bang naiwan na legacy dyan sa gobyerno? As a board of director ng MTRCB? Meron ba? Ano, kung meron man, ano yon? I-post mo sa page mo. I-post mo sa wall mo. Kung ano yung pinakinabangan namin mamamayang Pilipino. Ha? Kung meron man, pinasasahod ka namin nun. Ha? Kasi kung magsalita ka ngayon, akala mo napakatino mong opisyal noon Ha? Ha? Gusto kong malaman ano ang nagawa mo sa sambayan ng Pilipino. Mahal mo ang bansang Pilipinas, di ba, Vivian Velez? Bakit hindi ka lumaban doon? Ba't hindi mo ipagtanggol ang bansang Pilipinas laban sa mga shikwa, sa mga Chinese? Ha? Ha? Bakit hindi mo maipaglaban? Ha? Siguro, Vivian, kung sa administrasyon ni Pangulong Marcos, nabigyan ka ng pwesto, nabigyan ka ng trabaho, I think hindi ka maggaganyan. Siguro tahimik ka lang ngayon, Vivian, kung ikaw ay nabigyan. Kasi, I remember, Vivian, nung dating panahon ni dating Pangulong Duterte, ang ingay-ingay mo noon, kung ano-anong mga patotsyada mo. Di ba? Kung ano-anong mga kaeklabuhan mo noon. Di ba? Against kay Pangulong Duterte. Pero nung ikay nabigyan ng pwesto, tahimik ka na. Di ba? Di ba? Kaya tigilan mo. Tigilan mo ang kahibangan mo. Tigilan mo ang kagagahan mo na yan. Ha? Tigilan mo yan. Ha? Tigilan mo yung kaletsihan na ganyan. Ha? Hindi ka na noon na Vivian Velez sa kagandahan. Madam, lumilipas ka din. Ha? Lumilipas din ang panahon mo. May edad ka na rin. Alagaan mo na lang yung mga mahal mo sa buhay. Yan ang pinaka-the best. Ha? Kung hindi, pumasok ka na lang sa larangan ng politika at pag manalo ka, yun, gampanan mo. Ha? Yun. Gusto mo palang maglingkod sa bayan. Gusto mo palang mag-ano. Pero but this time, tama ang sinabi kagabi ni retired Chief of Staff Dionisio Santiago. Respeto ang nakaupo. Ha? Yan ang problema sa iyo, madam. Hindi ka marunong rumespeto. Ha? Dahil porke dati kang sikat, dati kang artista. Dahil kilala kang tao, wala na. Iba na ngayon, madam. Hindi ka na noon ng dati kang kilala noon, madam. Tigilan mo na yung kaletsihan mo. Ha? At lalong-lalo na doon sa mga tanga na mga supporter ni Pangulong Duterte na akala ninyo napakasanto, napakabanal niyan. Diyos ko, yan ba ang sinasabi niyong ano?
Oy, uulitin ko doon sa mga vlogger niya kuno. Ah, sa mga vlogger niya daw, mapipi ko na naman sa mga vlogger niya daw. Pero noong araw, hindi ko naman nakita. Ah, gayahin niyo si Mocha. Tahimik na si Mocha, oh. Buti yung Ali. Tumahimik na. Oh, buti tahimik na si Mocha. Siguro naghahantay siguro si Mocha na makapwesto si VP Sara. Si Sara Duterte. Ayun nga pala guys speaking of Sara Duterte, may balita kasi ako this coming May 17, meron pong panawagan ang mga kaibigan na Sara Resign Movement. Okay? Antabayanan nyo lamang po kung saan gaganapin ang mga activity na may panawagan Sara Resign. Kung may BBM Resign Movement, may Sara Resign Movement din. Abangan nyo po kung saan po at kung kayo sumusuporta at kayo nakikilahok sa panawagan na Sara Resign, abangan nyo lamang po ang mga susunod na detalye kung saan po gagawin at saan po anuhin po yung activity ng Sara Resign Movement. I-announce ko po yan at ng ibang mga kaibigan natin na vlogger, pakisuportahan po natin. Protektahan natin ang ating bansa, protektahan natin ang ating minamahal na Pangulong BBM, Bongbong Romualdez Marcos. Again, magandang gabi po sa inyo lahat guys. Hindi po ako magtatagal sa akin live. Bukas magla-live tayo uli. Political topic ang atin. Babawi ako sa inyo mga kaibigan. Okay? Babawi ako sa inyo. Magla-live muli tayo ng mga susunod na mga araw. So ayun po, napakinggan nyo naman yung mga sinabi nitong si Kuya Nino Barsaga patungkol po dito kay Vivian Velez na hindi ko naman siya kumbaga parang nakasagutan. Pero sinasabi ko lang kung ano yung dapat na gawin ng isang mabuting mamamayang Pilipino doon sa aming naging chat sa Viber group. So matagal naman na yon at tingin ko ito naman ay parang wala lang, 'di ba? Pero alam niyo po, hindi kasi porke ikay babae ay lagi mo na lamang ipipilit na ikaw ay tama. Minsan kasi merong mga nangyayari na ang akala po ng isang babae ay lagi siyang tama, 'di ba? Sa bahay, 'di ba? Sa isang mag-asawa, 'di ba? Merong mga ganong pagkakataon na akala ni babae ay lagi siyang tama. Sa isa pong kumbaga komunidad, sa isang lugar o sa isang workplace, meron pong mga pagkakataon na akala po ng isang babae siya ay tama. Nangyayari din naman ito sa mga kalalakihan na meron ding mga lalaki na mga bida-bida. Pero dito po sa nangyari kay Vivian Velez, hindi ko lang malaman kung bakit po ganun na lang ang kanyang kagustuhan na mapababa ang ating Pangulo sa kanyang pwesto ngayon. Nagawa naman na nitong si Vivian Velez kung ano ang dapat niyang gawin noong panahon ng panunungkulan ni Duterte. Yan ba ay isang senyales na ang mga naupo noong panahon ni Duterte ay mga gahaman sa pwesto, gahaman sa kapangyarihan, ganid sa kayamanan? Hindi pa ba sapat ang kanilang mga kinita, mga sinahod, mga sinweldo sa gobyerno sa kanilang panahon ng panunungkulan sa pamahalaan ni Digong? Di ba bakit ganoon? Bakit yung mga dating nakapwesto nung panahon ni Digong, parang mga sabik na sabik sila ngayon na makapwestong muli? Bakit yung mga tauhan dati ni Digong
para pong mga sinisilihan ng tumbong at gustong-gustong maupo ulit sa puwesto sa gobyerno. So, eto bang ginagawa katulad nitong si Vivian Velez, nag-ingay siya ng nag-ingay noong panahon ni Digong, nag-post pa siya ng, isang, cryptic post at parang, nangkokonsensya, nagpapaalala sa mga nagawa nito para sa isang tao. Pagkatapos po ng cryptic post na ito, ay napuwesto na po siya at tuluyan na rin po siyang nanahimik. Kaya nga doon sa aming, Viber group, hindi niya na nabasa yung aking, sinabi na kapag nabigyan ng puwesto sa gobyerno, wala ng korapsyon. Yan mismo yung sinabi ko. Kasi pinagbibintangan niya ang ating gobyerno, ang ating pangulo na tigilan na daw ang pagnanakaw para daw may maitulong sa mga mahihirap. Hindi ba alam nitong si Vivian Velez na tayo po ay baon sa utang nang umalis si Digong sa Malacanang? Kaya sa halip na yung mga pera na kinikita ng gobyerno mula sa ating mga buwis ay napupunta lamang po sa pambayad utang, sa pambayad interes. Dahil po nang umalis si Digong sa Malacanang, yung inutang ng lahat ng mga presidente noong mga nauna kay Digong, lahat ng utang ng presidente na yun, kung ilan man yung presidente na yan na nangutang sa ibang bansa, dinoble ni Digong yan sa loob ng 6 na taon, sa loob lamang ng isang termino. So pag pinagsama-sama utang ni Pinoy, utang ni GMA, utang ni ERAP, utang ni Ramos, utang ni Cory, utang ni Marcos Sr., hanggang kay Emilio Aguinaldo. Hanggang kay Emilio Aguinaldo na utang. Ginawa po yan na doble ni Digong. Paano may maitutulong ang ating gobyerno sa mga mahirap? Diba? Maging ano po tayo, maging kumbaga sensitibo sa inyong mga inilalabas na saloobin. Maging responsable sa pagbibigay po ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Huwag yung porke babae ka, akala mo laging tama ang ibubulalas mo mula sa iyong bibig. At huwag masyadong marites. Magmarites man sana may ebidensya. Yung talagang ebidensya natatayo sa korte. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating vlog na ito. Ingat po kayong lahat, nasan mang panig kayo ng mundo. Mag-iingat po kayo at huwag kayong manonood sa fake news. Huwag po kayong makikinig sa fake news. Dahil kapag po kayo ay nanood sa fake news, naniwala sa fake news, matutulad po kayo sa mga bobong laos. Sa mga bobong laos na hindi alam kung bakit nagmamahal ang bilihin. Hindi alam kung ano ang dahilan kung bakit hindi mapigil ang pagmahal ng bilihin sa merkado. Kaya mag-iingat po kayo sa inyong mga papanoorin. So, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating vlog nito. Ingat po kayong lahat. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.